Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong TGIS. Thank God it's Friday mga idol. No? So grabe ang mga balita natin ngayon. Syempre bago tayo mag-start, alam nyo na mga lods, no, sana ngayon pa lang i-like na ang ating video. Napakalaking tulong yan sa ating channel. At syempre mga idol, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita sa crypto, trending news, global news mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel at i-click nyo ang notification bell para lagi kayong updated, 'di ba, mga idol? So ayan. So mag-uumpisa na muna tayo. Bisitahin muna natin yung chart natin. Nandito pa rin yung trade natin, mga idol, no? So dito, kung titignan nyo dito mga idol, no? From this sa RSI na to, which is eto, hanggang dito, no? Eto lang yan, yung. Eto lang yun po yan, mga idol, no? Eto lang. So, umangat siya ng, ilan yan? 3.6%, no? And then, saan yun? Ang galing, di ba? Kasi nga, from this, bumaba siya dito. Ay, umangat pa nga siya, oh. Tignan niyo yung ano dito, no? Ang weirdo ng RSI, no? Dito, ito yung pinaka-top niya, di ba? Oh, kasi inaaral pa lang natin to, sabi ko naman sa inyo. Ngayon ko lang ginamit tong indicator na to, mga idol, no? At yung drop niya rito, ang liit lang. Ayan, oh. Tapos yung angat niya rito, maliit lang din. Drop, ganun-ganun nga lang siya, consolidation siya. Pero pag tinitignan niyo yung galaw ng chart, paangat siya hanggang umangat siya dito. Ang liit nga lang, oh. Ng up niya, 75, oh. Mas mataas pa tong isang 89. So talagang hindi ko pa siya masyado naintindihan. Pasensya na kayo mga idol, ah. Pero ginagamit na natin siya para kahit papaano, syempre, mayroon tayong matutunan. Pero so far, mga loads goods naman tayo sa kanya ngayon kasi profit tayo ng $157 which is 9,600. Pero kanina nung nandito yan sa taas, nasa 12,000 na ata yan. No, ayan, 12,000. And then, sabi ko na, mga idol, medyo magda-drop yan kasi nandito na tayo sa 77% o 75%. So, bumaba siya, nagkaroon tayo ng selling, no, selling trend at umabot siya rito ng sa 30%, no, which is ito yung indicator 70-30 eh. 'Di ba? No, nag-bounce na siya rito mga idol at ngayon binrake niya yung 70, umabot siya ng 72 sa RSI at nag-drop siya dito ng malaki sa RSI pero sa chart o sa candle hindi naman masyado, no? So ngayon, nasa 50% siya ngayon. Kung titignan nyo, 51 at nasa 1.09 tayo. Okay mga idol, no? So far, okay pa yung trade natin, mga loads, no? 156 USD. Hold lang natin yan, no? Tignan natin kung hanggang saan aabot ang $60 mo. O ngayon, 59 na lang kasi nga meron tayong funding rate. Okay? Hanggang saan ang $60 mo, okay? So, sa ngayon, ang $60 natin ay umabot na ng $156. Meron siyang 244% profit. Okay. So, let's go na sa ating mga news at malulupit na balita. So, kung kahapon, mga Lodi, natatandaan nyo yung dalawang tao, no, yung couple na umakyat sa Empire State Building at hinuli, 'di ba? Pagkatapos niya mag-propose doon, pagbaba nila, hinuli sila. Ngayon, ayan na sila mga idol. Nakita niyo naman, nakalaya na sila mga lods, no? Ito yung trending news kahapon eh, no? Nag-kiss pa sila diyan sa may ano, ayan no. A Manhattan judge granted the alleged Empire State Building climber supervised release and they shared a massive kiss before descending the subway stairs. Oh, ayan na mga lods, no? So, medyo adventurous yung dalawa na to, mga idol, at medyo ang ganda ng story nila. Kung isasabuhay yung kanilang love story, ang ganda, no? Kasi kahapon, nakita nyo naman na hindi lang nila isang beses ginawa yung pagkakit-akit na yan, no? Madaming beses na. So, congratulations sa kanilang dalawa, no? Sana, masaya kayo. Okay, punta na tayo sa crypto. Lupit ni Sisi, nag-post si Sisi tungkol sa Pilipinas, mga lods, Real liquidity for Philippines, mga idol, no? Kasi nga si Yihi, ayan, Yihi. Binance officially enters the Philippines. Binance officially enters the Philippines. Sinulit-ulit niya yan dahil yan sa Black-Scholes, no? Nandun na siya. Kumbaga siya yung parang representative ng Binance sa Philippines, yung Black-Scholes, okay?
So goods na goods, no? At siguro hindi lang natin alam kung ngayong taon, no? O sana ngayong taon or 2027 o malapit na sana, no? Sana bumalik yung crypto exchange ng Binance sa Pilipinas. Marami nagre-request nun, mga lods. Pero sa ngayon, malupit pa rin naman ang BitGet natin. So sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin, mga lods, at mag-BitGet na tayo. Okay? So punta tayo kay Daddy. President Trump announced he doesn't want to sign any legislation at all. Naku, patay ang Clarity Act natin ito. Until the Save America Act passed, no? So kumbaga, kailangan ito muna yung mapirmahan ko, sabi niya, yung Save the America Act. Alam niyo ba yung Save the America Act? Ayan yung parang batas na kailangan bago ka bumoto sa USA, no, kailangan mag-identify, meron kang dalang identification, ID, passport or something, kasi ginawa ni Trump dahil maraming mga immigrants ang ginagamit para bumoto sa kalaban. Sinasabi niya, mga Democrats daw 'yon, may pakana nun. Mga Democrats daw, 'di ba? Kumbaga binabayaran nila yung mga immigrants para bumoto kahit di naman talagang totoong rehistrado. So, ang sinabi ni Trump, kailangan may pasayan para sa mga susunod na botohan, makinabang, kumbaga, makinabang yung tama, no? Kasi nga sabi nila, ano nga daw yun, ginagamit daw yun sa, panduruga, 'di ba? So, I'd like to terminate the filibuster immediately, approve the Save America Act and 100 other things. Hardball mode, sabi rito, no? The housing bill, I'd rather not sign anything until we sign the Save America Act. So, ibig sabihin, baka hindi niya rin pirmahan yung Clarity Act. Idol, 'di ba? At ito pa, alam nyo ba, mga idol, na mas malaki pa ang kinita ni President Trump kaysa sa Coinbase pagdating sa crypto ngayong nung nakaraang taon at ongoing ngayong taon, no? Trump made more crypto than Coinbase. According to MSB Intel, President Trump made a staggering $1.4 billion from cryptocurrency in 2025, while Coinbase made only 1.26 billion. No, despite being the most profitable US listed crypto firm. So, Coinbase kasi ang pinakamalakas kumita sa crypto sa buong Amerika, no? Pero nahigitan pa yun ni Trump nung pagkaupo niya. Ganun kalupit yan. Real Donald Trump, si Donald Trump is exposed to various cryptocurrency projects since taking office last year, including both the Trump meme coin and World Liberty Fi, at syempre yung Melania coin. Hindi pa sinama rito yung Melania coin, no? Di ba? So, ayan mga idol, no? Kita nyo yun. Isipin nyo, ang tagal na ng Coinbase. Di ba? At sila yung laging number 1 sa profit sa buong US pagdating sa crypto. Pero pagkaupo ni Trump, di ba? Umusad agad si Trump sa kanila, naunahan agad sila ni Trump. Di ba? Ganun kalupit si Daddy, mga idol, no? Kaya nga sabi niya rito, syempre doon nasita siya doon. Di ba? Ginagamit mo yung pagka-presidency mo o presidente mo para kumita ka ng pera sa crypto. O yun, sabi dito, President Trump fires back. So gumanti si Trump, nag-rebut siya ron. At Democrats accusing him of profiteering of the presidency. You know, di ba? Yan. I don't do anything, sabi niya rito, I don't do anything having to do with my business, no? My kids run it. Kumbaga hindi naman daw siya ang kumita niyan, mga idol, kasi sila Donald Trump Jr., sila Eric Trump ang gumagalaw pagdating sa crypto, hindi siya, mga idol. Which is naniniwala naman tayo kasi nga si Trump busy yan, mga idol, sa iba Kumbaga hindi niya maasikaso lahat yan. So pagdating sa mga crypto o yung mga yan, kumbaga kumukuha na lang ng signal yan sa mga anak niya, no? Dad, ano mo to, ganito mo to, para sa ganito, para sa ganyan, di ba? Sabi niya rito, I put a lot of money, I had a lot of money, and I have a lot of money, no? And I've always made money. I made money, sabi niya gano'n, no? Gumagawa ako ng kaperahan, mga lods, no? Buti na, money na nga dat pangalan ko, Manny Pacquiao. Diba? So, ganun katindi si Trump. Sana ganun lahat mag-isip, no? Kung tayo ganun mag-isip, no? Sa kasing galing ni Trump sa business na lahat pwedeng pagkakitaan, no? Nakakaisip agad siya kung paano niya pagkakitaan yung bagay. Sana may talent tayo sa ganun, no?
Siguro mayaman na tayo. Siguro gano'n talaga na may mga tao talaga na business-minded 'no, 'pag may nakita pa lang na isang bagay alam niya na agad kung ano gagawin para kumita sa gano'ng paraan o sa bagay na 'yun. Eh, sabi niya, "You know, I'm a business person. I am a really good business person," which is naniniwala ako do'n mga lodi. I've made money, tama 'yan. Maski yung ngayon, yung ginawa nila ngayon sa oil, tangina sa sobrang genius ni Trump do'n mga idol. 'Di ba? Alam niyo naman na ang may pinakamalaking reserve ng oil sa buong mundo, hindi hindi Saudi, hindi Iran, hindi Iraq, o hindi ano, alam niyo kung ano, Venezuela mga idol. At ayun ang unang-una niyang kinuha, 'di ba? Kinidnap niya si Maduro at sinis niya lahat ng yung pinakamalaki yun, sa buong mundo. Kahit na i-search niyo mga idol. So, talagang kinamkam niya yun mga lods, no? "I made a tremendous amount of money, more than I would have ever thought I would have made. And I let people invest it." Sabi niya, I speak to it. Kumbaga, I don't even know who they are, but it's given to the big firm. So, kumbaga, pag sinabi ni Trump o may nag-advise sa kanya, ito, mag-invest ka rito, o ganito, ganyan. Yung pera niya, kinakalat niya. Parang ganun, mga idol. No, tapos hinihintay niya lang mag-profit lahat. Gano'n siya kalupit. Kaya nga sabi nila 'pag may pera ka, mas malaki yung chance mo na mas lumaki pa yung pera mo kasi, kailangan maisip mo lang kung paano magtatrabaho yung pera para sa'yo, hindi ikaw yung magtatrabaho para sa pera, 'di ba? Yung pera yung pagtrabahuhin mo para sa'yo, para dumami pera mo, 'di ba? So, gano'n kagaling 'yan si Trump 'no, at meron ng may halong ano na 'yan. Pero hindi ibig sabihin na magaling siya diyan, eh, mabuti siyang tao 'no? So, alam niyo na 'yan, magkaibang bagay 'yan, mga idol. So, ito naman, Russian Central Bank finally just announced to legalize Bitcoin and crypto for international trade. Alam niyo dito mga idol, yung sa Clarity Act natin medyo medyo kasama 'to mga idol. Alam niyo kung bakit? Russia Central Bank just announced it will legalize Bitcoin and crypto for international trade as early as September. Russia is about to pass a major clarity law o crypto law before America. Imagine, nung nakaraan, 'di ba, meron na tayong mga in-announce na mga bansa na magpapasa ng sarili nilang mga crypto law. Pero yung US hanggang ngayon mga idol nakatenga pa rin. Pero ito Russia, no, is about to pass a major crypto law before America. This is a direct move to bypass Western sanction and the US dollar. Nation state game theory is here, it's here. So ayan mga idol, no, mauunahan pa tayo ng Russia. Sa bagay, marami na no? Pero si Trump talaga mga idol, ayaw niyang, hindi ko lang alam may mga interview na siya ngayon, pero yung sa Clarity Act, parang hindi ko nakikita siya nagko-comment ng malupit Ang nagko-comment pa rin sa kanya mga idol is yung mga bataan niya, no? Sila Paul Atkins, sila Scott Bessent. Gusto ko siya yung magsalita na ano niya na yun no? Yung sinabi niya kasi na ipasa na yung Clarity Act, matagal na yun mga idol. Dapat pinupush niya yun hanggang ngayon mga loads. Ayun yung sa tingin ko lang. Oh, Goldman Sachs. Ito yung news natin nung nakaraan. Rate cuts before hikes. Ayun yun, mga idol, no? Kagabi. Goldman Sachs John Hatzius said the weak payroll report looks like normalization after unusual strong job numbers. Goldman Sachs underlying jobs trend is now 74K down from 130K. He said Fed cuts remain more likely than hikes. So siya nagsabi mga idol, no, na mas lamang na mag-rate cut kaysa mag-rate hike, no? But not anytime soon with inflation still the main focus. So malamang ngayong July, hindi ako sure pero malamang mag-post lang sa tingin ko. Pero kasi ang pinaka pinupush dapat yung sa mga news ni Kevin Wars, parang nagiging positive na magkaroon tayo ng rate hike. Kumbaga mag-hike pa tayo kaysa mag-cut. Pero dahil lumabas yung nakaraan, yung news nung nakaraan kagabi, lumakas yung percent na baka hindi siya mag-rate hike at mag-rate cut na. Pero sa tingin ko hindi muna mag-rate cut ngayong July. Baka mag-post lang, balance lang muna. And then siguro kapag gumanda pa yung mga statistic o pumabor pa yung mga statistic sa rate cut sa mga susunod na buwan, doon pwede, mga lodi. Ayun yung sa tingin ko lang mga idol Pero siya, sabi niya, mas rate cut muna before mag-rate hike. Ayun yung sabi niya. So, medyo ano tayo diyan, mga lods, no? Abangan na lang natin kung ano yung mangyayari.
At dito, mga lods, no? Prediction markets says the Clarity Act won't pass, no? Kasi nga syempre maraming yung sa poly market bumaba ng 30% eh. Yung yung percent na hindi mapapasa na maipapasa yung Clarity Act ngayong taon, bumaba siya ng 30%. So nag-negative. No, pero mga idol, kahit ganun, kahit yung mga prediction market negative pagdating sa Clarity Act, si SEC Chairman Paul Atkins is sobrang bullish at positive siya. We are taking historic step to modernize our rules and regulations to facilitate markets moving on chain. No, this is not a favor to industry. It's what markets require to function. Clear rules or of the road. No, kumbaga, hindi ito yung batas na para paboran yung iba. Kailangan yung batas na to para sa market requires function tsaka clear rules of the road. No, kumbaga hindi kasi pwede yung wala tayong rules. Sabi nga, 'di ba? Magiging para tayong wild west pag walang Clarity Act. So kailangan meron tayong rules, no, may clarity, kumbaga. This doesn't sound like someone waiting to see if legislation passes. Kumbaga parang pinapakita niya rito na hindi ito yung parang nag-aalangan pa kung may ipapasa. Talagang sa tingin niya kapag yung mga salita ni Paul Atkins maipapasa. Hindi yung nag-aalangan. Wait lang mga lods. Wait lang. Idol. Okay. Sige na mga lods ha. Pinatong ko lang yung kaning lamig sa bagong saing. Baka makalimutan ko. Okay? So ayun, no? Ang nararamdaman nila, yung mga, kumbaga yung tono ng boses ni Paul Atkins is hindi yung tono na alanganin yung Clarity Act. Ayun yung tono na parang andyan na, ipasado na. This doesn't sound like someone waiting to see if the legislation passes. Clarity removes barriers to institutional adoption and opens the door for a new wave of innovation, investment, and use cases. No, prediction market may still be pricing in failure. The SEC chairman sounds like he's already preparing for success. No, baga parang sa kanya, success na yan. No? Ayun yung niya, yung niya tunog niya eh. 'Di ba? Kung kayo parang sa tingin niyo alanganin, ako hindi. Sa tingin ko, pasado na yan. Naka-ready na nga kami, parang ganoon, 'di ba? Kasi nga Bloomberg Intelligence, ito sa Bloomberg Intelligence sees a 60% chance the Clarity Act passes this month. O ito nga this month eh. A lot of debate has to happen in July. But ultimately, I think they can get it through, sabi ng Bloomberg, mga idol, no? At mga idol, no, alam nyo meron tayo sa July 17. No, July 17 magkakaroon tayo ng debate pagdating sa Clarity Act, no. So sana doon pa lang maayos na. Okay, pero mukhang negative na o out of the table na ang July 4 natin eh. Pero may ano pa rin diyan, maglalabas pa rin sila ng text diyan, mga idol. Punta tayo dito. Si Senator Tim Scott ang mismong nag-post nito, mga idol, no? Opportunity is created when innovators have clear, predictable rules. So, ayun yun. Lagi niyo sinasabi yan. The Clarity Act provides clear rules of the road for digital assets, protecting consumers and helping keep the future of finance in America. Ito kasi yung gusto nilang ipaintindi sa mga kumukontra o sa mga walang alam tulad ni di umano, walang alam, walang alam na si Elizabeth Warren, no? Kumbaga, ang tinitignan nila sa Clarity Act, papabor yan kay Trump, papabor yan sa mga ganito, ganyan, papabor yan sa mga masama. Ayun yung nakikita nila, hindi na nakikita yung ganda o may itutulong, mga idol, no, ng clarity rules o yung ating Clarity Act sa mga investor o magpo-protect sa mga investor. Ayun yung dapat nilang nakikita. 'Di ba? Hindi niyo nakikita nila yan, nakikita nila yung nila, yung galit nila sa makikinabang, parang gano'n. Kasi inisip nila may kinabang lang si Trump diyan, may kinabang si ganito ganyan diyan. Hindi nila nakikita yung ganda nung batas
At once na maipasa 'yun, magkakaroon ng linaw lahat, 'no? Magkakaroon tayo ng road na dadaanan. Kasi ngayon parang mga idol, sabi ko nga yung Clarity, kinahalimbawa ko yun sa ano, yung kunyari kalsada ngayon, kumbaga sa probinsya 'di ba 'pag naglakad ka kanya-kanya kayong lakad sa ano, sa Kamalig. 'Di ba, kanya-kanya kayo kung saan kayo pupunta, kanya-kanya kayong lakad. Pero once na may Clarity Act na, may clarity rules na, meron na magkakaroon ng daan, magkakaroon ng kalsada, o dito tayo dadaan na, gano'n mga idol, 'di ba? So ang naiisip lang nila Kril sa Bituar, "Hindi, may kinabang lang diyan yung may-ari ng lupa kasi magkakaroon siya ng daan." Oh, 'di ba parang gano'n. Ano lang yung example ko na yun, gano'n lang siya 'no, mababaw lang. Pero parang gano'n nga yun. Iba yung naiisip, hindi yung ganda yung naiisip nila, hindi yung buti yung naiisip nila. Para silang ano, anong tawag dun, strawman. Strawman ba yun o Adominin? Hindi, strawman yun mga lods, 'no? Parang nililigaw nila yung ano, hindi mali, ewan ko ba, kaya mo na, basta yun, mga idol, yung marami kasi yung words na pinag-aaralan sa English mga idol na naririnig ko, 'di ba? So ngayon, naghahanap ako ng kung saan ko siya puwedeng ipasok. Maraming words ako pinag-aaralan, Adominin, strawman, malime, ano pa ba yung isa? Meron pang isa, nakalimutan ko, basta marami, nakalimutan ko na. Naririnig ko kasi yun sa mga ano, sa mga vloggers 'no, na iba. Tapos sabi ko, ano ibig sabihin nun? So sine-search ko kung ano ibig sabihin. Ayun, para hindi tayo magmukhang tanga sa iba 'pag sinabihan tayo nun, "Tangina, ano yung sinabi sa akin nun?" Mamaya, 'di ba? So ayan. Tapos eto naman, sabi dito mismo, mga idol, ni Eleanor Terret, mga lods, kilala naman natin 'yan, 'no? The National Organization of Black Law Enforcement Executives, o yung Nobel, sikat 'yan mga idol, 'no? Malaking institution 'yan. Has endorsed the Clarity Act, becoming the first major law enforcement organization to publicly support the legislation. So sila, yung Nobel, sinuportahan nila, in-endorse nila yung Clarity Act, 'no? Sila yung first, 'no? Major law enforcement organization to publicly support the legislation, which includes the Blockchain Regulatory Clarity Act, no? In the letter to Senate leaders, says the bill contains several provisions that would provide law enforcement with meaningful new capabilities while preserving long-standing criminal enforcement authorities. Responding to the concerns raised by other law enforcement groups, Nobel adds that the legislation does not alter the long-standing federal criminal authorities that investigators and prosecutors rely on o upon every day, including states of governing money laundering and unlicensed money transmitting businesses. No? So ito yung isa sa mga pinaka malaking institution ngayon na sumusuporta na maipasa na yung Clarity Act, mga idol. At sana maramdaman yan ng iba. 'Di ba? No? Syempre, di naman biro yan 'Di ba? Kumbaga, ba't tayo kumukontra? Eto, matatalino to. Ba't sila pumapayag sila? Baka nasa atin na yung mali. Baka tayo yung bobo. Sabi naman, sabihin no, ano, kumukontra, no? At eto naman, no, sabi dito ni SEC Chairman Paul Atkins confirms a plan to tokenize over 124 trillion of financial markets and move to blockchain. Ganun kadami mga idol, no, matotokenize. Sabi nga ni ano ba yun, sa BlackRock 'di ba? Na ni Larry Pink, lahat matotokenize na, 'di ba? Oh, SEC Chairman Paul Atkins says the agency taking historic steps to modernize regulations and move US financial market onto blockchain. According to Atkins, ano yan, modernizing decades-old market rules, no? Babaguhin nila yan, no? I-upgrade nila. Creating regulatory clarity for digital asset, which is ayan yung hinintay natin. Responding to Trump's goal of making America the crypto capital of the world. Preparing US capital market for on-chain future. The SEC oversees approximately 124.3 trillion in US capital markets. Everything will be tokenized. Everything will be tokenized on XRP Ledger. Hindi, joke lang. Pwede naman iba. No, pero binild kasi yung XRP Ledger at XRP para dyan. Alam niyo yun? Ginawa sila, parang pinanganak sila para dyan, mga idol. Maraming basketball player na magagaling, pero pinanganak si Jordan para mag-basketball. Baga parang sinilang siya para maging legend. Parang ganun. Ayan.
I'll be damned, sabi dito mga idol, no. The entire XRP ecosystem will indeed have a huge role in Japan's next financial architecture. There was a reason why SBI, kilala niyo na to si Yoshitaka Kitao, lagi nating binabanggit ito nakaraan, isa sa mga main player sa Japan mga idol, no, sa government nila, na every bank will use XRP and it will be very expensive. Siya mismo nagsabi niyan kasi sabi, ilan ba yung investment nyo? Baka naman mababa lang yung investment nyo, parang may na ganun eh. So sinabi niya, hindi naman 10 billion lang ng in XRP yung investment namin. Ang investment namin is 9% of Ripple Lab. So our hidden asset could be much bigger. Siya mismo nagsabi niyan at na-report natin 'yan nung nakaraan, mga lods, 'di ba? So matindi, 'di ba? So mga idol, so ngayon, overall tingnan natin yung ating forex calendar kung may mga darating tayong event Friday, Saturday. So wala. Ito yung mga big events kasi mga red eh. Inano ko na to eh, yung specific ko na. Meron naman mga mabababang event lang, kulay yellow, tinanggal ko na yun. Meron tayong meeting minutes sa Thursday, July 9. No, July 9 pa. Okay? So far, abang-abang lang tayo mga idol. Enjoy natin ang trading. Ako kasi ni-enjoy ko lang siya. Naghanap tayo ng mga bagong technique eh. Mga lods eh. So, nag-enjoy na tayo, natututo tayo, kumikita tayo. So, ayun yung aking ginagawa ngayon. Sabi nga nila, mas enjoy yung ride. Ano ba yung tawag dito? Mas enjoy yung journey kesa dun sa goal. No, yung journey mo papunta dun sa goal mo, dapat i-enjoy mo. Hindi yung sobrang stress ka, 'di ba? Tapos pagdating mo sa goal mo, doon ka lang magiging happy, 'di ba? Paano kung hindi ka nagtagumpay, eh di stress ka na buong buhay mo. So, mas maganda, ini-enjoy mo yung journey mo. So, hindi ka man magtagumpay sa goal mo, at least yung journey mo na-enjoy mo. Pero kung in-enjoy mo na yung journey mo and then nagtagumpay ka pa sa goal mo, eh napakaganda na, napakasarap nun. So, ngayon, nag-enjoy lang natin yung journey natin, mga lord. Kasama ko kayo, nag-update tayo, nag-news tayo, at minsan nagtatawanan tayo sa ibang mga balita, mga lodi, no? At ayun lang mga lods, no? Patuloy lang tayo mag-update every day at sana mag-subscribe kayo sa channel natin, click niyo yung notification bell at sana like niyo yung video natin. Kasi ayun yung nakakatulong sa video natin para i-promote siya ni YouTube. Para niyo na siyang sinishare, 'di ba? Tas libre lang. Oh, susunod may bayad na 'yan. So ayun, kita-kits tayo mamayang gabi. Alam niyo na 'yan, mga idol. No? Mamayang gabi kita-kits tayo sa balita nating malupit. So ayun lang, hanggang dito lang muna ang video natin mga idol. No? Like nyo yung video, subscribe, check nyo yung link dyan. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga idol. At WhatsApp. Susunduin ko pa lang si Boy WhatsApp 12:30. Game. Love you.